magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Ito ay part 2 mga kaibigan sa usapin ni GP at Dr. Love mga kaibigan. Kasi kahagabi nagkaroon tayo ng part 1 at ngayon naman ay part 2 na mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago yan, i-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Parab, and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout po kay Nadisa Bicolana, Ate Bico Siderate, and Mamisti Kayons. At sa lalabs ko, Ging Vlogs mga kaibigan. Suportahan po ninyo at sa ating mga ambassador, pakisuportahan po ang kanilang mga YouTube channel at saka yung mga ibang charity vlogger natin at saka yung mga reactor siyempre natin para naman sa ganon manood kayo doon sa mga reactor natin at para makashare doon sa ating landing pad mga kaibigan. Kasi kung kayo manonood dyan sa mga hindi legit reactor ng Kalingap, wala man lang yan. Wala man lang pakiyan mga kaibigan. Hindi natin pwedeng mapakinabangan o hindi mapakinabangan ng mga charity vlogger kapag sila ang inyong pinanood. Kaya dito na kayo sa reactor ng Kalingap manood mga kaibigan, mga Kalingap. So, kung kagabi nga mga kaibigan, mga kalingap, nakagawa tayo ng reaction video about dito sa pag-awayan ng dalawa. At ang kinuha nating video mga kaibigan ay yung video ni Boss GP, mga kaibigan, mga kalingap. Na nakikiusap siya na kung maaari ay huwag nang makialam si Dr. Love mga kaibigan. Kasi hindi niya laban yon, laban nila ni Ido and na laban niya mga kaibigan, mga kalingap. At dito naman mga kaibigan sa naging live streaming ni Dr. Love mga kaibigan, inaccept ni Dr. Love mga kaibigan yung request ni JP mga kaibigan na hindi siya makikialam dito sa usapang ito. Pero may request si Dr. Love mga kaibigan, mga kalingap. May request si Dr. Love. Hindi ko alam kung siya ay nanood doon sa live ni GP or kung kaninong live mga kaibigan, pero naglabas ng sama ng loob si Dr. Love dyan mga kaibigan. Naglabas siya ng sama ng loob sa mga nangyayari. Kasi ako lang, for opinion ko lang mga kaibigan, I respect kay Dr. Love. Kasi ako sabit lang ako sa EDC mga kaibigan. Respeto. Nare-respeto natin yan. Kahit sabihin pa nila na diyan tayo kumukuha ng mga bagay-bagay na kailangan natin reaksyonan kasi yan yung founder mga kaibigan. Kahit pagbalik ta rin natin ang mundo, kahit ano pa ang gawin natin, si Dr. Love pa rin yung founder at siya pa rin yung scouter ng EDC mga kaibigan or ni Biancy. At dito sa papipilay kong video mga kaibigan ay mararamdaman ninyo kung ano yung ibig sabihin ni Dr. Love at kung ano yung kanyang kinasasama ng loob mga kaibigan. At totally sa mga comment section mga kaibigan, maraming ba-share dito si GP na makaido. Dito naman sa kabila ay sinasabi na si Dr. Love ay makabayanse. So ano nga ba ang katotohanan mga kaibigan, mga kalingap? Kasi ako sa observation ko, nanonood ako kay Dr. Love, nanonood ako kay JP, ay parehas naman na sila na pinagtatanggol. At meron pa nga mga kaibigan ako nababasa na si JP ang naging dahilan kung bakit nagkakahiwalay o naghihiwalay ang EDC. Ibig sabihin mga kaibigan, dito sa mga ibang comment section mga kaibigan ay lumalabas dito na si JP ang nagiging dahilan para maghiwalay ang EDC mga kaibigan. Pero ito lang yung opinion ko. Hindi ko siya pinagtatanggol si JP dito sa mga viewers mga kaibigan. Si JP po mga kaibigan ay alam natin na solid yan. Solid EDC yan mga kaibigan. At alam ko na hindi niya kayang gawin yon na makipag doon sa sinasabi ninyo na gustong paghiwalayin ang EDC mga kaibigan. Kasi close naman sila ni Biancy mga kaibigan. Close sila ni Biancy, close sila ni Ido. So para sa akin, hindi ko po accept yung mga isinusumbong ninyo or yung mga ibang kino-comment ninyo kasi meron pong nagko-comment sa atin at meron din pong nagsusumbong na si JP ang naging dahilan kung bakit
nagkakahiwalay ang agency. Pero para sa akin po mga kaibigan, mga kalingap, ay hindi ko accept ang usaping yon about kay JP. Doon sa mga bagay na yon kasi nakikita ko naman na suportado ni JP itong agency mga kaibigan, mga kalingap. Kaya hindi ko po accept yun na sabihin ninyo na ganito sila yung naging dahilan at sila yung gustong magpahiwalay sa agency mga kaibigan. Pero bago natin pagpatuloy yung ating mga talakayan at mga usapin mga kaibigan, mga kalingap, ay i-play muna natin yung sama ng loob ni Dr. Love bilang founder mga kaibigan, mga kalingap. Tara, panoorin natin. Magtanggol ako doon sa nakita ko sa live ng isa kanina. Na ipagtanggol ko raw at parang gusto nilang iwanan ko si Beyonce, isa lang ipagtanggol ko, isang tao lang ipagtanggol. Hindi naman pwede. Dahil pinagtatanggol ko 2 tao lagi, IDSI. Ang ipinagtatanggol ko 2 tao lagi, IDSI. Hindi pwedeng magtatanggol sa isang tao lang. Pero mas madalas nga, hindi ko na ipagtanggol si Beyonce. Kaya nga nakikita nyo, nagpo-post na si Madi dahil sa sobrang sama ng loob. Dahil instead na ako magtatanggol kay Beyonce, ako nasa gitna lang. Nakikinig lang, nanonood lang. Ha? Tanggol ako ng tanggol sa iba. Kay Boss Ido, tanggol ko yan sa mga baser. Ha? Tapos si Beyonce, nakalimutan ko. Tapos sabihin doon sa live sa kabila, Beyonce, hindi ko na pinagtatanggol si Boss Ido. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Pabayaan ko si Boss Ido? Ang laki lang na itulong sa akin yan. Kayo mga viewers kayo, lalo na't mga one-sided kayo, hindi nyo alam yung hirap at pagod ko sa pagtatanggol kay Ido. Di ba? Hindi nyo alam. Pero, narinig nyo ba na pinagtatanggol ko si Beyonce? Hindi. Hindi. Halos hindi ko na ipagtanggol si Beyonce. Kaya nga, nagtatampo na rin si Madi, nagpo-post na lang eh. Di ba? Ipaglaban mo ang IDSI, ikaw ang founder, Doc Laban. Oo, IDSI ang usapan. Hindi one-sided. Di ba? IDSI ang usapan. Hindi isang tao lang. Dahil kung sa tanong ninyo, sa tagal ng pinagsamaan namin ni Boss Ido, talagang Ido ako. Kaso dumating kayo, mga one-sided, ipinipilit nyo, ipinipilit nyo dahil nanahimik lang ako, dahil hindi ko pwedeng pakialaman yung problema nyo, bakbak kayo ng bakbak sa akin at sinasabi nyo na hindi ako nagtatanggol kay Ido. Mahiya kayo sa balat nyo. Doon sa live ng isang live kanina na pinasok ko, halataan ang galaw doon. Hindi niya sinasaway yung mga nasa comment section niya. Nagdudunong-dunungan sila lahat. Pero halata naman eh. Di ba? Halata kayo. Kahit na anong baliktad-baliktad nyo sa akin, halata kayo. No. Nagtatanggol ako kay Ido, nagtatanggol ako kay Beyonce. Mas malamang pa nga ang tanggol ko kay Boss Ido. Mas malamang pa ang pagtatanggol ko kay Boss Ido. Kinakausap ko yung mga tao na yan. Yung sinasabi nyo. Pero yung private message, hindi ko pwede pakialaman yan. Hindi ako pwedeng makialam sa usapan sa private message. Yung tinatawag na group chat, private group chat. Dahil yan ay pribado. Hindi ako pwedeng makialam dyan. Dahil yan ay pribado. Hindi ko pwedeng dalhin sa public yan dahil pribadong usapan yan. Dinala nyo yan sa public, di problema nyo yan kung paano nyo ipaliwanag yan. Basta, ang sabi ko, huwag madamay ang iba. Tama ba ako? Yun lang. Yun lang ang sinabi ko. Kaya lang, ang sabi, tigil na at wala naman na akong kinalaman doon. Hindi, wala na tayong kinalaman doon. Wala na tayong kinalaman doon.
Problema na nila yun. Kung saan man sila makarating, problema na nila yan. Basta tandaan nyo lagi, ang private na usapan, private GC, hindi mo dalhin sa public nang walang pahintulot doon sa mga taong nagmamayari sa GC na yan. Kung ano man ang magiging consequences dyan, pagdating ng araw, sagutin nyo yan. Hindi ko sagutin yan. Bilang founder, hindi na ako makikialam. Hindi ako makikiusap. Di ba? Baka susunduin ni Pati. Mangulabnan, wag na po idamay dito ang wag naman. So dito mga kaibigan, mga kalingap, ay napapansin natin na medyo may sama ng loob talaga si Dr. Love kasi sinasabi niya dyan na yung mga one-sided na ipinagtatanggol lang si Ido or yung one-sided mga kaibigan. At bilang founder, naghihinanakit siya na pinupulutan si Beyonce doon sa mga comment section kung saan saang live mga kaibigan, mga kalingap, na nakikita niya na ibinaba si Beyonce pero hindi pinagtatanggol mga kaibigan. Ito yung masasabi ko mga kaibigan, mga kalingap. Kung sino man yung nag-live stream na yon at hindi naman tinukoy ni Dr. Love mga kaibigan kung sino yung nag-live stream na yon, para sa akin, Paul yon na hindi niyo pinagtanggol si Beyonce sa inyong mga live mga kaibigan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag may basher si Beyonce at si Ido, ipagtanggol po ninyo. Pero kapag yan po ay parang sinasang-ayunan ninyo, yung bashing kay Beyonce, ay one-sided po talaga kayo mga kaibigan, mga kalingap. At yan po, kung malalaman ko yung live streaming na yan, ay re-replay natin at para malaman natin at itatanong natin kung bakit hindi nila may pagtanggol ang pamilya ni Beyonce or si Beyonce mga kaibigan. Na alam naman natin mga kaibigan, mga kalingap, na walang ginawang masama ang pamilyang yan. At makikita natin na si Beyonce po mga kaibigan ay nananatiling relax. At sabi ko nga, kapag ibinas ninyo si Beyonce at nakita ko ay yari kayo sa akin kasi hindi tayo one-sided agency tayo. Yun lang yung sinasama ng loob ni Dr. Love dito mga kaibigan. Kasi nga, aminado tayo na maraming sakripisyo at maraming nangyari sa channel ni kay Dr. Love at minsan nga ay siya pa yung nagiging masama at minsan siya pa yung napapag-isipan ng masama. Kasi katulad ng halimbawa ng mga sa live streaming ni Dr. Love ng isang araw na ipinapakita yung hilipad ni Redsin mga kaibigan, marami ang nagsumbong sa atin at bumatiko sa kanya na kaya ganon si Dr. Love na may hilipad na ipinapagawa doon sa malapit sa kanila ay may pupuntang big sponsor na ipapadikit kay Beyonce. So, hindi natin pinatulan yan mga kaibigan, pero in-explain lang natin. In-explain lang natin ang mga bagay na yan kasi sabi sa atin sa sumbong, bakit gagawa ng helipad si Dr. Love kung walang helicopter na pupunta dyan? Ibig sabihin, kaya ganyan si Dr. Love na one-sided kasi ang iniisip nila one-sided si Dr. Love at maka-agency. Pero doon sa i-play natin video, kita naman natin at sinasabi nga niya dyan, mas malamang na ipinagtatanggol niya si Ido kaysa kay Beyonce. Diba? Halimbawa ko lang yung isinumbong sa atin na bakit nagkaroon ng helipad kung walang helicopter. Ibig sabihin, kaya one-sided at gusto ni Dr. Love na paghiwalayin ang agency dahil may inirito si Dr. Love kay Beyonce. So, ganun po mga kaibigan ang nangyayari. Ang iniisip ni Dr. Love mga kaibigan, one-sided itong kabila. Ang iniisip ng kabila mga kaibigan, mga kalingap, one-sided din si Dr. Love mga kaibigan. Pero ano nga ba ang katotohanan at ano ang dapat natin gawin? Bakit nagkakahati-hati? Bilang ako, sabit ako sa EDC. Reactor kasi ako mga kaibigan na pwede akong mag-reaction kahit saan. Kahit ano pang yan, ay pwede akong gumawa ng reaction video. Pero para sa akin,
medyo bigyan din natin ng respeto yung founder. No, hindi ko dito sa pinagtatanggol si Dr. Lab sa mga viewers, pero sana ma-appreciate din ninyo yung ginagawa ni Dr. Lab, mga kaibigan. Ano? Sana ma-appreciate din ninyo. Kasi lalo-lalo na sa mga viewers na talagang kitang-kita natin na harap-harapan na ibinabas at pinapahinto at sinasabi na si Dr. Lab ang nagiging dahilan ng hiwalayan ng EDSI. Pero para sa akin, hindi natin ina-accept yung mga ganyan sumbong kasi alam ko, mga kaibigan, mga kalingap, kahit ano ang mangyari, kalingap pa rin yan si Dr. Lab. So, pakinggan natin uli ang part 3 or mamaya siguro magkakaroon uli ng part 3 sila, at kung may pagkakataon kasi kami ay may lakad at pupunta siguro kami doon kay Nabiansi sa ngayong araw, ay makakausap natin dito si Dr. Lab, mga kaibigan, at para maitanong natin. So dito sa ginawa nating reaction video, medyo nararamdaman ko yung sakit sa puso ni Dr. Lab kung bakit siya nababas at bakit parang siya ay nagiging balewala bilang isang founder. So, respect mga viewers, at sana maunawaan din natin si Dr. Lab sa mga bagay na yan kasi alam din naman natin yung sakripisyo ng tao. So, maraming salamat and God bless and see you again.